This is my first time na mag-send ng kwento sa inyo, Sir Red, at tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mi. Ito pong kwentong ito, Sir Red, ang siyang nagpabago ng lahat sa buhay ko. Kung hindi ako nagkakamali, mag-iisang taon na po ang nakalipas nang lumipat kami sa Samar. 6 or 7 years old pa lamang po ako nito. Dakong alas 4:30 hanggang alas 5 ng gabi po ay pauwi na po ako ng bahay galing sa bahay ng isa ko pang naging kaibigan. Dumaan po ako sa shortcut kung saan safe naman daw dumaan ng mga bata dahil una ay wala pong kahit na anong sasakyan maging ng tricycle ang dumadaan na pwede daw pong makabangga o makasagi sa amin. Hanggang sa bigla po ay meron po akong nakabanggaan na isang manong na hindi ko po kilala. Hindi ko rin po siya namumukhaan na tiga doon sa lugar. Hindi nga ako nahagip ng sasakyan, tao pala yung makakabangga sa akin doon. Hindi po siya nagsorry sa akin ngunit lumingon po siya at alam niya na ako ay bahagyang tumilapon. Sa halip nga na itayo ako, ay tiningnan lamang po niya ako, Sir Red. Bagamat hindi ko siya namukaan, hindi naman pumasok sa isip ko na matakot kay Manong, pero kinilabutan ako ng time na iyon na para bang pinahiran ako ng isang napakalaking bloke ng yelo at nanlamig ang buo kong katawan sa hindi ko ma-explain na dahilan. Hindi po dahil nakakatakot yung mukha ni Manong, kundi sa nabitawan kong salita sa kanya na, "Manong, ingat naman po sa susunod na araw kung saan ka man po papunta. Marami pa naman po kayo." Kahit nga po hanggang sa kasalukuyan, Sir Red, ako man ay hindi ko po ma-explika kung bakit ko sinabi yun at ano ang nais kong ipahiwatig. Nang gabing iyon, bigla na lamang po akong nilagnat kasabay ng paulit-ulit na panaginip na nasa isang jeep daw ako at punong-puno ito ng pasahero. Hindi pa man talaga nakakalayo mula sa aking pinag-pick-upan at pinagsakyan, nahulog na daw sa bangin yung jeep na iyon. Nang paulit-ulit po ang panaginip kong iyon sa tuwing bumabalik ako sa pagtulog, nagtataka na lamang ako kung bakit. Gayon din siyempre ang pagtataka ko dahil sa kada panaginip na iyon na para bagang serye ay nag-iiba-iba yung mga mukha ng pasahero na naroroon sa loob ng jeep. Bawat takot at sugat na nararamdaman nila ay parang nararamdaman ko rin, kung kaya't bigla na lang akong nagigising. Yun po ay nagpaulit-ulit sa loob ng 3 araw. Hanggang sa kahuli-hulihang gabi, paggising ko ay may nakita akong anino na nakatingin sa akin na mapupula pa ang mga mata. Pumunta ito sa tabi ko at kinurot pa nga ako. Pagkatapos ay nagwakas agad ang panaginip kong iyon. Agad ay napabangon ako sa huling gabi na iyon. Pagtingin ko nga sa aming orasan, alas 3 ng madaling araw. Sinabi ko agad ito kinaumagahan kina mama at kay lola na mother po ni mama. Ngunit pinagtawanan lamang po nila ako. Para nga din pong totoo na nangyari yung napanaginipan ko na kinurot ako ng isang nilalang na mapupula ang mata dahil talagang nangitim yung parte ng katawan ko kung saan niya ako kinurot. Dahil nga sa pinagtawanan na ako ni na lola at ni mama, hindi ko na rin po ito ikwento sa iba sa takot na baka pagtawanan nila akong muli. Nang bandang hapon ng araw na yun, nagkakagulo ang mga tao sa amin dahil ang sabi nila ay marami daw na mga bangkay ang dinadala sa funeral homes na malapit lang sa iskinita kung saan ko nakabanggaan si Manong. At sa parehong oras na iyon, unti-unti na rin at nasasaksihan ko
na nasa stretcher yung ilang mga bangkay. Kinabahan ako dahil parang may bumubulong sa likod ko na puntahan ko daw iyon at nang makita ko ang nangyayari. Gawa nga ng ako ay paslit at talagang mura ang isipan na naig ang kuryosidad ko kaysa sa kaba. Nagtungo ako at nakimarites kumbaga. Lumusot-lusot pa nga ako sa dami ng tao at nang makita ko ng malinaw ang mga bangkay, unang-una pa lang napatulala na ako dahil napagtanto ko na ito yung mga tao na nakita ko sa panaginip. Namukhaan ko naman talaga silang lahat kahit hindi ko man sila nakausap. Namumukaan ko rin ang lahat kahit na duguan at nagkakandasugat-sugat ang mga mukha nila. Kakatitig ay hindi ko na malaya na nasabi ko na naman ng katagang, "May kulang. Ang batang tumilapon. Natusok yung tiyan niya. Nakasabit siya sa puno." At narinig ako ng isang matanda na nakikiosyoso din. Ang sabi niya sa akin, ulitin ko lang daw yung mga binibigkas ko. Tumakbo ako ng mabilis papalayo sa funeral homes patungo sa bahay ng isa naming lola, who is the mother of my father naman. Tawagin na lamang natin siyang si Lola C. Pagkadating ko sa bahay ni Lola C, doon ko na kwinento ang lahat habang nanginginig ako sa takot. Ang sabi niya, kapag ganyan daw na nagkatotoo ang panaginip, ay pilitin kong wag na lamang magsalita dahil baka may makarinig ng kung sino mang hindi dapat makakaalam na meron akong nakita. Nagilty din ako kasi wala akong nagawa. Ang sabi lang sa akin ni Lola C, hindi ko naman daw dapat sisihin ang sarili ko dahil wala akong kasalanan sa nangyari. Mangyayari ang dapat mangyari. At wala na ngang makakapigil at wala din kaming magagawa. Lingid po pala sa aking kaalaman na ito pa lang pala ang simula na makababalaghang aking masasaksihan. Wala din po talagang nag-akala, maging ang sarili ko, na mula sa simpleng batang laro at gala lamang ang nais, ay naging batang lihim na tumitingin sa paligid kung totoo na ba ang nasasaksihan o ito'y gawa lamang ng guni-guni. Ako po si Leo. Kamakailan lamang, Sir Red, ay nadiskubre ko po ang inyong podcast hanggang sa nakatawid nga po ako dito sa YT at nadiscover ko ang SHS segment. Kapag gumagawa po ako ng mga assessment, sinasabayan ko rin po talaga ng pakikinig sa inyo kahit po sa Ilakbo 24/7. So nagkaroon ako ng time para kahit papaano ay ibahagi ito sa inyong mga solid HTV positive listeners. Ito po ay magre-revolve sa bahay namin sa Batangas City. Konting background lamang, Sir Red. I was born and raised sa New Zealand. Umuwi lamang po kami dito sa Pilipinas bago matapos ang taong 2019 para bisitahin ang aming mga kaanak at kahit papaano ay dito na rin po mag-celebrate ng aming Christmas at ng New Year. Andito nga po kami hanggang sa huling bahagi ng January. Yun nga lang, hindi inaasahan na makakancel lahat ng flights pagdating ng February dahil po sa pandemya. So si Mama at Papa ay nag-decide na mag-stay dito kung kaya't ito rin ang naging dahilan kung bakit dito na po kami nagtuloy ng aming studies. Ako at ang younger brother ko. As usual, lahat po ng mga eskwelahan ng panahong iyon ay nag-o-offer ng online classes at modular pa. So yung bahay namin sa Batangas City ay isa na po sa mga pinakaluma at pinakamatandang bahay. Ancestral house kumbaga.
Sabi nga ni Papa, 1880s pa daw nang ito ay itayo. At maganda naman talaga kung tutuusin, Sir Red, pero creepy at the same time. Since ito nga yung pinakalumang bahay o ancestral ng matatawag, lahat po ng materyales o majority sa makikita mong ginamit ay mga kahoy. Hanggang sa sumapit ang ika-6 na buwan na naming pag-i-stay sa bahay na iyon, doon ko na po naramdaman na meron pong kakaiba. Meron pong isang gabi nang magising ako, otomatiko ay meron po akong nadidinig na footsteps sa hallway at nagpapabalik-balik lamang siya. Hindi siya yung parang simpleng sleepers, kundi ay parang bakya talaga yung nadidinig ko na suot-suot nung nasabi kong naglalakad sa hallway. Slightly malakas at maybe wood to wood. I asked them about last night kaso wala naman daw silang narinig na kahit ano. And then one time, madaling araw na iyon at gumagawa pa ako ng mga activities ko at ang pwesto ko nga noon ay sa dining room para nang sa ganon ay malapit na rin ako if I want something to eat at doon ay nasosolo ko rin kasi yung lakas ng wifi. I started 1 a.m. at nag-rest muna ako for a while around 3 a.m. Yumuko ako sa likod ng kamay ko na nakapatong sa table at napapikit. Less than a few minutes po, ito na naman. The same footsteps, the same sound, the same walk. Sa pagkakataong iyon, Sir Red, parang nanggagaling na po sa living room which is nasa likuran ko lamang yung footsteps na yun. Malawak kasi yung living room at kada hakbang mo kahit totoong tao ay nag-e-echo. Hanggang sa nararamdaman ko na papalapit na siya ng papalapit. Sa pakiwari ko nasa bandang kaliwa siya mula sa likuran ko nanggagaling. And then it suddenly stopped. I forced myself to open my eyes and hoping na guni-guni ko lamang ang lahat. Between my arm and forearm ay meron pong siwang na pa-V. At dito na talaga ako nang hilakbot, Sir Red, dahil meron pong figura sa likuran ko. Kitang-kita ko talaga na yung kanyang sleepers ay wooden. Ang kanyang mga paa ay super pale to the point na nakikita ko na rin yung kanyang mga ugat at isa-isa nga ang mga ito na nag-turn to violet. Nakapalda po siya ng mahaba pero kitang-kita pa din naman yung paa niya. Pinilit ko pong tumingin mula sa kaliwa, malapit sa balikat ko at sobrang bilis na ng tibok ng puso ko that time. Dahan-dahan kong tinignan kung sino man ang nasa likuran at para na nga po siyang nagsisimulang lumapit pa. Hindi ko alam pero kusang gumalaw yung mata ko para tignan siya at kitang-kita ko talaga, Sir Red, ang kanyang mga mata na halos gatuldok na lang ang itim at slightly pa nga'y ngumiti pa sa akin ng nakakakilabot. May iniaabot siya sa akin. And I saw her hands na talagang sobrang pale din. Ganun na ganun sa paa niya na maugat at ang mga ugat ay kulay violet. Sinabi pa niya talaga, Sir Red, mula sa kanyang mga labi na para nga pong natutuyot na at nagkakrak. Sa kanyang nangangatal at tila paos na boses, nadinig ko nga ang mga salita na nanggaling sa kanya at sabi, "Tara, tayo na't magdasal." Sumigaw talaga ako ng ubod lakas, Sir Red, to the point na wala na akong pakialam kung may magigising o mamamaos man ako. Pakiramdam ko nga ay magba-blackout talaga ako ng sandaling iyon.
Naramdaman ko na lamang na may humawak bigla sa balikat ko at si Papa na pala iyon at parang nag-aalala. Pagkagising ko, ang bungad niya sa akin ay, "Oh, huy, nananaginip ka." Hanggang sa sumunod na rin pong dumating si Mama galing sa kanilang kwarto. Binigyan pa nga niya ako ng isang baso ng tubig dahil sabi nga nila'y namumutla na nga ang mukha ko. Sabi sa akin ni Papa na almost 20 minutes na daw nila akong ginigising dahil dinig na nila yung mga buntong hininga na nagmumula sa akin. Doon ko na po sinegway at kwento sa kanila yung panaginip ko. Ang alam ko ay hindi siya panaginip dahil the last time na natatandaan ko ay katutungo ko pa lang. Hanggang sa doon na po kwento sa akin ni Papa ang lahat. Lalo ang kasaysayan ng bahay na yun.